Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, 3 buwan na ang nakakalipas. Breaking news! Magtutuos na sa Senado dahil naghain na si Senator Idol Raffy Tulfo ng Senate Resolution number 913 na humihiling sa kanyang mga kasamahan sa Senado na imbestigahan ang misteryosong pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. The involvement of police officers in have been increasing in the past months, and there is a need to review the screening process of police officers as well as the retention of officers in active duty. Sabi ni Senator Idol Raffy Tulfo sa kanyang Senate Resolution 913. Noong October 16, 2023, nanawagan sa social media ang kapatid ni Camilon na si Chinchin para tulungan silang mahanap ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng 5 araw, opisyal na idineklarang missing ang dalaga. Isa umanong malapit na kaibigan ni Camilon ang nakipag-ugnayan kay Chinchin at ibinunyag ang di umano'y relasyon sa pagitan ng beauty queen at Police Major Alan De Castro. Si dating Police Major Alan De Castro ang napaulat na taong dapat nakatakdas sanang makakatagpo ni Catherine Camilon sa araw ng kanyang pagkawala. Batay sa footage noong October 12, 2023, makikita ang sasakyan ni Catherine Camilon na dumaan sa ilang bayan ng Batangas. Sabi ng pulis, may kasama si Camilon sa loob ng kanyang kotse. Lumutang din ang at sinabing nakita nilang duguan si Camilon habang inililipat mula sa kanyang kotse patungo sa isa pang kotse noong October 12. Nagmatch naman sa DNA profile ng mamagulang ni Camilon ang buhok at dugong nakuha sa sasakyan nito na natagpuan ng mga pulis. Samantala, naghain ng motion to inhibit ang kampo ng CIDG-4A at pamilya ni Catherine Camilon. Inirekomenda ng Batangas Provincial Prosecutor Office na mapagbigyan. While this office, since time immemorial, has always maintained impartiality in the administration of justice, never compromising its integrity in the conduct of its duties, the undersigned deems it more prudent and cautious for this office to inhibit itself from the further investigation of this case. A prosecutor must act impartially and avoid the perception of bias. To ensure that both parties will not raise any issue of this office impartiality, whatever the outcome of this investigation will be, the undersigned respectfully recommend that the motion to inhibit be granted and that the records of this case be forwarded to the Office of the Regional Prosecutor, Region 4, Philippines, for your consideration and approval. Nagbahagi naman ng madamdaming post ang kapatid ni Catherine na si Chinchin Mangera Camilon patungkol sa pangungulila ng kanilang ina na si Rose Camilon dahil sa pagkawala ng kanyang anak na si Catherine. Narito ang kanyang buong pahayag. Ang nanay na nangungulila sa kanyang anak, pero pinipilit pa ring maging matatag. Madalas ko pang nakikita ang sarili ko na umiiyak kesa sa kanya at bigat na bigat ang dibdib ko kapag nakikita ko yung pagod sa kanya, pero tinitiis lang niya para sa kapakanan ng kanyang anak. Gustong gusto ko nang umiyak sa'yo kapag sasabog na ang dibdib ko, pero sinasarili ko na lang dahil hindi ko gusto na makita kita naiiyak. Minsan, naiisip ko na lang din na gusto ko nang mawala, pero ikaw ang unang nasa isip ko. Pag nawawalan ako ng pag-asa, bigla ko na lang ipaparamdam sa'yo na parang di ko na kaya. Kaya kung ano-ano na nasasabi ko, ang gagawin mo, papaliwanagan mo ako ng mga salita ng Diyos dahil gusto mo na magtiwala palalo ako sa Kanya na kahit anong mangyari, siya lang ang higit na makakatulong sa atin at makakapagpagaan ng loob. Hindi naman Mother's Day, pero araw-araw kitang papasalamatan. Ikaw pa din ang gusto kong maging nanay sa next life. I love you. General Lucas, tama ho ba na ito pong person of interest natin si Major Alan De Castro ay na-dismiss sa servisyo? Tama po yan.
nung natanggap niya yung dismissal order niya is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, paano yan? Wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas ng ibang bansa. Ba, sir? Tama po yan, tama po yan. Okay. Yung dalawang hair strands na nakuha niyo po sa kotse at sabi niyo po, kausapin niyo yung inyong legal team para makumpel yung pong mga person of interest na submit themselves sa cross-matching nung na-retrieve yung ebidensya. Did he submit himself? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot. Yes, sir. Tinagal Yes, natin sa definitely. resolution in legislation Yes. para maimbestigahan to further. Nanay Rosario, Miss Ching Ching, tinututukan po namin to. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Tuloy-tuloy pa rin po tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Miss Ching Ching. Thank you. Mabuti ho siyang anak. Responsable. Sobrang sa kanya ang kanyang pagkatao ay hindi ko naman po sinasabi na talagang wala siyang pagkakamali sa amin bilang anak, pero siya po ay talagang maaasahan sa lahat ng bagay. Mapursige siya sa kung ano yung gusto niya para sa sarili niya, yung para sa amin. Pursigido siya. Sa simula, ma'am, nang nag-aaral siya hanggang sa makatapos siya, nandun yung pangarap niya para sa sarili niya, pangarap niya para sa amin bilang pamilya. Yun ma'am, na pagdadating siya sa hapon, natatawagan niya ako ng ina. Yung pagdadating niya, napasok pa lamang po siya sa bahay, ina, yung tawag niya sa akin, basta pagpasok niya, papanik pa lang po siya doon sa aming terrace, ina. Yun ho ang miss na miss ko sa kanya. Responsable po siyang anak tsaka po kapatid. Lahat po ng mga gusto namin binibigay niya. Ayun po, hindi po siya nagkulang sa amin. Hindi naman po, para sa amin po, hindi naman po porque may pagkakamali po siyang nagawa ay masama na po siyang tao. Hindi po, sobrang, marami pong nakakilala po sa kanya na mas tinitignan po kung paano siya naging mabuti sa kanila. Hindi po nila tinitignan yung pagkakamaling nagawa po ni Catherine dahil po mabait po talaga siya. Sobrang araw-araw, hinihintay namin siya at araw-araw, ma'am, hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana muli makasama na namin uli siya at yung talagang bilang ina, yung ramdam ko yung pananabik ko sa kanya. Sobra, ma'am. Para sa amin po, yung mabigyang linaw, ang pagkawala ng aming anak kung sino ang may talaga ang makakapagsabi talaga na kailangan isabihin nila kung nasaan ang aming anak dahil ang hinihiling po namin ay makita namin, malaman namin kung ano ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Anak, Bibe, hinihintay ka na namin. Mahal ka namin, na miss ka na namin. Basta mag-iingat ka at hihintayin ka namin. Magpakatatag po siya kung sakaling okay pa po siya, magpakatatag lang po siya dahil naghihintay po kami sa kanya at nagpapakatatag din po kami para sa kanya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.